Ang pagpupuri pa sa salamat ay sa'yo lamang nararapat. Tunay na awit ng pagsamba sa'yo lamang iaalay, Jesus. So, sige po. Ang dahilan po kung bakit tayo narito ay dahilan sa Diyos, no? Hindi tayo nag-celebrate ng birthday party ng kung sino o ng isang kampanya ng kandidato. Ang pagtitipon po natin, ang dahilan kung bakit tayo nagkatipon dito ay dahilan sa Diyos, no? Ngayon, ang Panginoon po, ang Diyos natin ay nagbigay ng kanyang salita, ng kanyang mga pangako, no, na kung matutupad natin ito, eh makukuha natin yung pangako, no? Ayo, sige, maraming thank you, BJ. Makipagbukasan po kayo sa akin dito sa John 15:7. So bibilisan po natin ito. Ngayon, ang Diyos po natin ay nagpapadala ng mga tao na makikipag-usap sa tao, no? Ngayon, ang tawag po sa kanila ay, kumbaga, sabihin natin, ang Diyos po ay manliligaw, no? Alam naman natin ang ibig sabihin nito, manliligaw siya, pero hindi diretsuhan. Siya po ay gagamit ng isang tao para iligaw siya. Ang tawag po rito ay padrino. Ngayon, ang Diyos po hindi makadiretso sa tao, kaya dumadaan siya sa padrino para iligaw siya, no? Ang tawag po sa kanila ay padre, kaya nga pastor, no? Yung padrino ay padre. Nung unang panahon, ang mga propeta po ang pinapupunta niya sa mga tao para ligawan sila sa Panginoon, no? Ngayon, kapag ikaw ay sumagot na sa panliligaw ng Panginoon, magkakaroon na kayo ng relasyon. Hindi na kailangan ng padre, no? Pwede ka nang dumiretso sa kanya at pwede rin siya dumiretso sa'yo. Okay. Ngayon, dito po sa Biblia, meron po siyang isang pangako sa mga Kristiyano na sasagutin niya ang bawat panalangin nila, no? At ito po, ang gusto ko pong i-share sa inyo. Meron pong nakalagay dito sa Biblia na ang pangako niya, kung ikaw ay mananalangin, sasagutin niya to. Ang bawat panalangin mo ay sasagutin niya. No, sabi nila, ang sagot daw ng Diyos ay no, wait, and yes. Pero kung pag-aaralan mo ang Biblia, ang sagot ng Diyos ay yes lang. Unang-una, bakit ka mananalangin na sasagutin ng Diyos ang hindi? Huwag ka mananalangin na ang sagot ng Diyos ay hindi. Katulad ng, Lord, mamatay sana yung kapitbahay ko. Hindi sasagutin ng Diyos yan. No? So bakit mo pa ipagpe-pray? Ayan. No, ang sagot po ng Biblia, ng sagot ng Diyos sa mga tao ay palaging yes. Pero nakadepende ito sa hinihiling mo. Ano ibig ko sabihin? May mga tao po hindi marunong, hindi nila alam kung ano yung hihilingin nila. At dito po nagkakatalo na. Pero katulad po nito, nasabihin natin, kapag ikaw ay humingi ng kaligtasan, yung pumunta ka sa langit, kung ikaw ay humingi ng kagalingan sa katawan mo, at kung ikaw ay hihingi ng mga pangangailangan na pangkain mo, ang sagot ng Diyos ay palaging yes, hindi mo kailangan maghintay. No, hindi, maghintay ka pa rin. Aanin mo yung damo kung patay na yung tao. So, kaya nga, sinasabi po ng Diyos dito, yes, sabi niya, bigyan mo kami ng aming pagkain sa next month. Hindi, ngayon. Ngayon ko kailangan ng pagkain kasi baka next month, patay na ako. No? Ngayon ko kailangan ng pera. Ngayon ko kailangan ng kagalingan. Hindi ko kailangan ng kagalingan next week. Ngayon ko na kailangan. At ang sagot ng Diyos ay palaging yes. Kapag sabihin natin, ikaw ay may sakit, marami kang kakulangan sa buhay at hindi ka ligtas o wala kang relasyon sa Diyos, hindi ka marunong mag-pray. Yun lang yun. No? Ngayon, may pangako po ang Diyos dito na ang bawat panalangin mo ay sasagutin niya. So, paano nga ba? Pakisabi sa katabi, mag-ready ka.
Marami pong mga tao dahil sa hindi nila alam ang bagay na ito, yung pag-aaralan po natin ngayon, nawawalan na sila ng tiwala sa Diyos hanggang sa wala ng tiwalang humingi sa Diyos o manalangin sa Diyos. Aasa ka na lang sa katabi mo pautang. No? Aasa ka na lang sa ganyan kasi maaaring alam mo kung mapipilit mo yan o mapipilitan ng matagal. Alam mo naman tumingin ka sa katabi mo, sa likod mo, sa harapan mo, alam mo kung sino yung mautangan mo sa hindi. Oh. No? Pero dito po, ang sinasabi po ng Diyos, kung makikilala mo siya, kung malalaman mo itong pag-aaralan natin ngayon, ang bawat sagot ng Diyos sa panalangin mo ay yes. No? Ngayon, tulad nito, ulitin ko, babalik ako. Bakit ako hihingi sa Diyos na sagot niya hindi? Oh. Bakit ako hihingi? Alam ko na nga hindi niya sasagutin yan eh. So, ang hihilingin natin ay yung yes lang ang sagot. At ano ba ang yes na sagot niya? 1, kaligtasan. 2, kagalingan. 3, yung mga pangangailangan. Yung mga sa katabi mo, alam ko naman kailangan mo ng pera eh. Kulang ka nga sa pera eh. Kasi hindi ka pa nagbabayad ng utang sa akin. Oh. No? Alam nyo dito sa Biblia, itong tatlong ito ay palaging yes, ang sagot. Hindi siya umihindi. Pero ang problema nga lang, paano nga ba? Ngayon, meron pa nga yung pang-apat na isang idaragdag natin ay yung bautismo ng Espiritu Santo. May mga tao po na hindi nila matanggap-tanggap ang tongues. Bakit? Kasi hindi nila alam kung paano hilingin. Pero sa tagal-tagal ko na po, na palagay ko hindi po ako exaggerated, 1,000 na ang napatanggap ko ng tongues. Hindi lang ako nagpapatanggap ngayon. Bakit? Kasi yung mga kasama na natin nagpapatanggap, ang galing nga nila magpatanggap eh. Nakukuha niyo mga kapatid. Ngayon, meron pang isa pa. Gawin nating 5. Yung pagpapalayas ng masamang espiritu. Di mo kailangan pumunta o mag-aral sa university ng albularyo. Mapapaalis mo yan. Maniwala kayo, hindi lahat ng sakit natural. May mga sakit po talagang may sapi. No? At kapag ka nagpalayas ka, inutusan mo tong sakit na ito, no? Na nasanhi ng isang masamang espiritu, ang sagot ng Diyos rin ay laging yes. No? Sabi ko po sa inyo, hindi po ako nag-exaggerate. 1,000 na ang pinatanggap ko ng tongues, 1,000 na siguro ang pinapalayas mo ng demonyo. Lahat naman tumanggap ng tongues maliban sa 2. 1, ayaw magsalita. Oh. No? Sabi nga nung ito yung gamot mo. Alam niyo yung kutsara? Mangga sa mama, sabi nga, napainom mo. Ayaw nga, hindi mapainom. Bakit? Ayaw bumukas ang bibig. Yan, no? Pangalawa, unbeliever siya. Talaga hindi siya tatanggap ng ganon. No? Pero yung tongues, sabihin natin, at saka itong bautismo sa Espiritu Santo, wala akong alam na hindi tumanggap maliban sa ayaw nila. No? Okay. So, andun ako po ay nag-i-enjoy sa tagumpay dito. Bakit kasi alam ko kung paano no, hindi po ako nag-i-exaggerate dahil sa tagal-tagal na nung 19 pa, wala pang anak si Girlie at wala pang anak si Lilian, nagpapatanggap na kami ng tongues. No, magbe-break sana si Lilian at saka si ano pangalan nito, Jomar. No, anong nangyari? Si Jomar nag-fasting. Nagkabalikan sila ulit. Nung unang panahon pa yan, nagpapatanggap na kami ng tongues. Walang pumapali. No? Wala pa si BJ. No? Nagpapatanggap ka na ng tongues. Alam mo na, nakabisado mo na, kaya nga nagtataka ako, may mga tao pong hindi makatanggap ng bautismo ng Espiritu Santo. Ang dahilan naman kasi ay hindi nila alam. Pero gusto ng Diyos yan. Okay. So, ready na po ba kayo? Bibilisan natin ito, ha? Yan, naka-seatbelt na ba kayo? Okay, ito po ang sikreto. Sabi niya ganon, kung mananatili kayo sa akin, sabi ni Jesus, at mananatili sa verse 7, no? Andiyan na ba kayo? No. Sabi niya, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Andun ang sikreto. Sabi niya, hingin nyo ang maibigan nyo, hindi yung ibig ng iba. Hindi yung gusto ng iba. Yung gusto mo. No? Kaya mo gusto yan kasi kailangan mo. Amen po ba? No, ako gusto ko ng bulalo. Hindi, magpaparinig na naman ako Ang sabi niya rito, no?
Ano man ang maibigan mo, sabi niya ganon, ang mga salita ko, kung mananatili sa'yo, hingin mo ang maibigan mo, yung gusto ng heart mo. At sabi niya rito, at ipagkakaloob ko sa inyo. Hindi yung tao ang magkakaloob. No, hindi mo kailangang umasa sa na pagka nahiram ka ng pera doon sa tao, halos namamalipit ka sa hiya. Bakit? Ito sa tao ka nahingi, pero sa Diyos di mo kailangang mamalipit. No, meron lang siyang hiningi sa iyo. Ano 'yon? Kabisado mo ang salita ng Diyos. Marami po nagpapapray na, sige, patungan mo ng kamay. Alam ko. Hindi tatanggap. Bakit? Walang alam sa Biblia. Nakikinig. Nguya ng nguya, di naman nilulunok. Walang kaalam-alam sa Biblia. Kaya ngayon pagkasabi niya, magpapapray ganito, halim malawari. Sana pakinggan ng Diyos, pero hindi ako nakakasiguro na tatanggap siya. Bakit? Walang alam sa Biblia. Ganito kahalaga ang may alam ka sa Biblia. Hindi ko na ito masyadong masobrahang ma-emphasize na may mga Kristiyano po kung nakikita ko nag-church, nakanta, nagtataas ng kamay. Pero alam ko, ang dami niyang paghihirap na dadaanan at yung panalangin niya, alam ko, hindi masasagot. Bakit? Walang alam sa Biblia. Ang alam lang niya, umiyak. Ang alam lang niya, kumanta. Ang alam lang niya, Lord, bil mo ko noon, bil mo ko niyan. Ha? Pero walang alam sa Biblia. Hindi ka tatanggap. Pagka nagkainitan na, pagka nagkaipitan na, kapag ka nagka-problema na, kapag ka dumaan ka na sa problema, kapag dumaan ka na sa pahirapan, yan taong yan, maliligtas na lang dahilan sa panalangin ng iba, pero wala akong garantiya. Bakit kasi? Sabi niya, kung ang salita ko ay nasa iyo, hindi nandun sa pastor. Kung ang salita ko ay nasa iyo, ibig sabihin nasa heart mo. Sabi niya, pag nangyari yan, humingi ka ng kahit na anong maibigan mo at ibibigay niya sa iyo. Ngayon, kaya wala. No, kaya wala. Kasi hindi marunong humiling. Amin po ba? No? Kasi merong katulad na lang nito, sige sabihin natin ganito, sino po marunong mag-withdraw ng sa ATM? Siguro marunong tayong lahat. Pero ang ATM po, hindi kinakausap. Hello? Meron tamang step 1, step 2, step 3. Pagka ayaw lumabas yung pera, sisipain mo. May hindi ganoon. Ngayon dito sa Bible, ito rin sinasabi niya gano'n, no? Kung nananatili kayo sa akin, ibig sabihin, nandun yung patuloy na pagsisimba. Sabi mo nga sa kabi mo, manatili ka nga sa bangko mo. Bakit mo sasabihin yun? Kasi, alis ng alis. Tama ba ako? Alis ng alis. Hindi mo maintindihan kung Kristiyano talaga o hindi. Bakit? Hindi manatili sa Panginoon eh. Maya-maya, nakikita mo, nagiinom na naman. Kita mo, nagbibisyo na naman. Anong mangyayari sa kanya? Nananatili ba siya sa Panginoon? Hindi. Tapos, hiling-hiling. Nakukuha niyo mga kapatid. Meron yung isang tao, no? Yung anak niya. Worker. Ngayon, true story po ito. Worker yung anak niya. Ngayon, yung anak niya, nagwo-worker. Ano yung anak niya? Ay di worker. No? Ngayon, ang dami nilang problema. Ngayon, itong tatay, nagnakaw. Pagkatapos, nagnakaw na naman. Tapos, nagnakaw na naman. Ngayon, nahuli, dinimanda. Alam niyo, sinisi. Kaya tayo naghihirap kasi ikaw na anak ko, yung umuwi rito para tumulong ka. Kasalanan ba ng worker kaya naghihirap? Hindi, kasalanan ng tatay. Kasi nagnakaw siya. Eh kung tayong buong pamilya ba ay naglilingkod sa Panginoon, tayong buong pamilya ay maglilingkod sa Panginoon, bakit hindi tayo pagpapalain ng Diyos? Gusto ba ng Diyos na mabilanggo yung tatay? Hindi. Gusto ba ng Diyos na mahuli yung tatay, gumawa ng mali? Ayaw ng Diyos yun. Pero yung ang sisisi, kasi akala nila kapag ka nag-work yung anak magiging swerte. Hindi.
Kasi may mga kakilala kong ganyan na napahamak yung tatay, na bilanggo yung tatay. Bakit? Nagnakaw eh. Tapos ang sisihin nyo, anak. Mali. No? Ikaw ang ikaw ang dahilan kung bakit dapat tulungan mo kami rito, ganito, ganyan. Mga kapatid, kaya ka naghihirap kasi nagnakaw ka. Hindi dahil sa nag-worker yung anak mo. Amen po ba? Ayan, kaya nga sabi niya rito, kung mananatili kayo sa akin, ibig sabihin, kay Lord ka lang. Hindi ka uwi ng uwi pag worker ka. Hello? Sa Panginoon ka lang. Nananatili. Sabihin mo nga ulit sa katabi mo, manatili ka nga sa bangko mo. Bakit mo nga sasabihin niya? Kasi, alis ng alis. No? Kumbaga, manatili ka sa Panginoon, number 1, at number 2, ang sabi niya ganon, at nananatili sa inyo ang mga salita ko. Ano yung salita? Alam mo yung utos niya, alam mo yung ugali niya, alam mo kung ano yung ayaw niya, alam mo kung ano yung gusto niya. Hello? At alam mo yung pamamaraan niya. Kaya huwag niyo pong kakalimutan doon, lalo na yung huli ng pamamaraan. Sabi ng isang tao, gano'n, Lord, patabain mo nga ako. Ang ginawa, nag-iinom ng beer. Bakit? Pampataba daw. Pamamaraan ba ng Diyos yan? Meron na ba ibang paraan para tumaba ka eh? Bakit kailang beer pa? So, nangangahulugang hindi mo alam kung paano yung pamamaraan niya. Amen po ba? Ngayon, meron pang isang tao, sabi niya gano'n, ako palagay ko na ako, kulam ako, punta ako sa albularyo. Ano nangyari? Nagpatapal. Tapos ano nangyari? Nagpalaway. Hindi yan ang pamamaraan ng Diyos. Kailan ba Kailan ba ginawa ni Jesus yung yung nagtapal-tapal, kumuha ka ng buntot ng binabaing butiki. Oh. Kumuha ka ng antena ng isang ipis na baon sa utang. May ganun ba? Wala. Tapos halu-haluin mo to, inumin mo, pag di ka namatay, tawagan mo ko. Hindi ganun. No, alam mo ang pamamaraan. Seek ye first the kingdom of God. Ibig sabihin ng kingdom, pamamaraan. No? Hello po. Kaya sinasabi niya rito, no, kung manatili kayo sa akin at mananatili sa inyo salita ko, kapag ka nagtugma ang dalawang ito, ang promise niya, tingin mo yung maibigan mo, siguradong matatanggap mo. Nakukuha niyo mga kapatid, hindi naman mahirap eh. No? Pero ito po, ang nakita ko po kasi rito, unang-una, walang alam sa Bible. Hindi ko naman sinasabing memorize mo yung Bible, pero dapat may alam ka naman. Kasi duda ako memorize mo yan eh. No? Kumbaga ako nga, tagal-tagal ko na eh, hindi ko ma-memorize yan. At kailangan ko pa rin mag-aral. Bakit? Ang dami ko pa rin hindi alam. Pero sinasabi po ng Biblia rito, dapat ang Word of God, alam mo. Paano malalaman ng Word of God? Wala kang Biblia. Magkakahirapan tayo. Ano mangyayari? Humiling ka na lang sa tao dahil hindi yan masasagot ng Diyos. Pasensya na, ganito po talaga. Dahil yan ang sinabi niya, huwag na natin baguhin. Sana maintindihan ng Diyos, ikaw kayang umintindi. Kasi ikaw may kailangan sa Panginoon. Nakukuha niyo mga kapatid. No? Kaya, ito sinasabi niya no? Kung mananatili kayo sa akin, hindi ka paalis-alis sa Panginoon. At mananatili sa inyo ang salita ko, humingi ka ng kahit ano, yung pagiging Kristiyano mo. No? Yung kasagutan sa panalangin mo nakadepende sa pagiging Kristiyano mo. Nak. Wala na sumagot. Ngayon, tingnan po natin dito, no? Marami po akong mukha na hindi pa kilala. Ay, mape-predict mo na eh. Makikita mo na eh. Sasabihin na 1, 2 buwan, 3 buwan, makikita mo na kung ang taong ito masasagot ang panalangin niya. Hindi, bakit kasi? Makikita mo kung talaga nag-aaral eh. Huwag ka naman mag-expect sa pasang-awa na naawa na lang sa teacher mo dahil hindi ganun ang Diyos. Gusto niyang sagutin. Yes, gusto niyang sagutin. Pero ang gusto niya, mag-aral ka ng salita ng Diyos. Mag-aral ka ng salita niya. Meron po isang babae noong unang panahon na may sakit siya at nakuha sa prayer. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Salamat sa Diyos. Nakuha sa prayer yung sagot niya. Pero after 7 years, nagkaroon ulit siya ng bagong sakit. Ibang sakit naman. At nung pagpe-pray na siya, ibang pastor ang nagsabi,
Huwag mo na ipag-pray yan, sabi ng Panginoon doon sa pastor. Ibang pastor to. Walang alam doon sa babae. Huwag mo na pag-pray yan. Sabi niya, Lord, bakit? Mamamatay na yan. Sabi niya, Lord, bakit? Binigyan ko siya ng 7 taon para mag-aral ng aking salita. Hindi niya ginawa. Mamamatay ka na. Sayang. Sayang. Nakukuha niyo mga kapatid. Naku, lalo na kapag sabihin natin yung nagpapalayas ka ng demonyo, kung ano sasabihin sa ng demonyo. No? Yung mga may sapi, marami sasabihin niya, kailangan sagutin mo ng Word of God. Sabi niya gano'n, no? Sabi ng demonyo, marami kami. O ano yung sasagot mo? Dapat alam mo sa Bible kung ano yung sasagot mo. Andiyan ba kayo? Sabi niya, humingi kayo ng maibigan nyo at ibibigay sa inyo. Yun ang habol ko. Yun ang gusto ko. Yun ang goal ko. Alin, yung matanggap ko, yung maibigan ko. Ano ba maibigan ko? Tuition fee ng mga anak, di ba? Pagkain araw-araw, di ba? O ngayon, kung gusto mo, humingi ka ng motor, di ba? O sasakyan, di ba? House and lot, di ba? O asawa, ewan ko po sa inyo. Pero maniwala kayo, sasabihin natin, alam mo pangalan mo? Ikaw si Jody ba? Jasmine. Ayan, kamukha mo kasi si Jody. Ayun si Jody pala. Ngayon sabihin natin, okay, sabihin natin ganito. Nag-aaral ka ba? Nagtatrabaho? Nag-aaral. Okay, magkano tuition fee mo? Wala? Wala kang tuition fee. Oh, praise the Lord. Sayang. Kasi si Jody na lang, tuition fee ka? Wala rin. Ano ba yan? Mga wala kayong tuition fee. Sabihin natin ganito. No? Okay. O, siniling na lang. Wala ka rin tuition fee. Wala rin. Meron ba rito nag-aaral na may tuition fee? Ikaw, iya. Magkano tuition fee mo? 43? 40? Sa isang? Sem po. Okay, sa isang sem. Pati kung kaya mo na lang hilingin yan. Para di mo na pagtrabuhin si daddy, mami mo. No? Di ba saya? Kaso, nakadepende rito. Kasi pwede. Bakit? Yun ang ibig mo eh. Sasabihin mo kay daddy mo, Daddy, wala ka ng buhok. Huwag ka na magtrabaho. Hihiling na lang ako kay Lord. Pwede ba yun? Yes. Pero dahilan sa hindi mo alam, Daddy, magtrabaho ka. Bilisan mo. No, tapos Christmas party na namin. Sino may kasalanan? Ikaw. Kasi pwede mo namang hilingin. Pero nakadepende ito sa alam mo sa salita ng Diyos. Amen? Ayan. Yung iba, no? Di mo sa katabi mo, nagkantar ka ba? Yung iba, nagkantar kasi nakakita nila, parang kikita sila. Alam niyo kung makikita natin ito? Hindi mo naman kailangan magkantar Bakit kasi? God will provide. Ikaw ba, Kuya Boy, bilyonaryo ka ba? Gusto ko. Kayo ba? Amen. No? Pero, ito, nakadepende ito. Sa relasyon mo sa Diyos, sa alam mo. Kasi, kung hindi mo alam ito, marami kang panalangin, magiging eksperto ka sa panalangin, hindi nasasagot. Congrats! Anong mangyayari? Aasa ka sa Losartan. At saan? Sa Imodium. Saan pa? Sa mga basta-bastatin. Nakukuha niyo mga kapatid? Ngayon, ito sila sabi niya, no? Pwede tayong magtagal dito kasi ang dami pwedeng sabihin dito na yung kasagutan ng Diyos sa panalangin nakadepende sa kung nag-aaral ka talaga. Kasi mahirap po ang isang Kristiyano na walang alam sa Bible, tapos hihiling, wala. Walang mangyayari. Nakukuha niyo mga kapatid? Nakabase rito na kumbaga it pays to learn. Alin? Ang salita ng Diyos. Na hindi mo na kailangang na pag-aralan pa, magtrabaho pa na ganito ganyan. Maaari sa simula kasi ayaw naman ng Diyos ng tamad. So mag-aral ka pa rin. No, magtrabaho ka pa rin pero kung matututunan mo ito darating ang time, hindi mo na kailangang magtrabaho. Bakit? Kasi ang Diyos na nagpapakain sa iyo. Kaya nga niya pakainin yung 12,000 na tao, di ba? Sumobra pa
Nasabi mo gano'n, mag-paid ka na para yung sobra bigay mo sa akin. Pwede. No? At ito po ay constant learning, ever learning na may mga bagay kasi na ang kaya mong hilingin, sabihin natin, motor pa lang, pagka sinabi mong 4 wheels, ay hindi ko pa kaya. Huwag kang mag-alala, magpatuloy ka lang hanggang sa darating ang panahon, kaya mo na kahit 10-wheeler. Ano gagawin mo ron? Ewan ko, ba't yun ang gusto mo? No? Pero, pwede. Pwede. Okay, so sabi niya ganon, kung mananatili kayo sa akin at mananatili sa inyo mga salita ko, hingin ninyo inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Yan ay promise. So pwedeng mangyari na yung ibig mo, yung gusto mo, ay matanggap mo. Amen? Mamayang hapon, may share ako sa inyo na pagkatapos po nito. Ngayon, punta po tayo rito sa dito sa Matthew 14, starting 25. No? Starting 25, verse 25. May sasabihin sana ako sa inyo, kaso na hindi pa pwede ngayon kasi malalaman ng lahat, sikreto to. No? Sana pumunta sila rito kung gusto nila. Kaya mamayang hapon na lang. Naka-live tayo Kasi itong nakaraang actually, itong mga nakaraang linggo, nagugulat ako No, ang natutunan ko po, kila Kenneth Hagin, kailangan may kwento. Kailangan may kwento. Sila na nagsasabi, kailangan may kwento. No? Kasi, saan ka naman, ano ba to, yung, kukuha ka ng sabon ng pampaputi, yung model mo, maitim naman. Maniniwala ba yung tao? Hindi. Ang sinasabi po ng Biblia, Di mo nga sa katabi mo, mag-ready ka ng pagpalain. No? O ngayon, meron po yung tinatawag kasi rito, na sabi niya gano'n, yung salita. No, sabihin natin, salita. Yung pagtanggap mo ng kahilingan mo, ng maibigan mo, nakadepende pala doon sa salita. Salita ng Salita ng Diyos. Pero ang salita po ng Diyos ay may tinatawag na dalawang salita. Yung tinatawag nating logos at yung tinatawag nating rema. Yung salita ng Diyos na logos, ito yung nakasulat sa Biblia. Andito, ang dami rin, nakalagay na gusto ng Diyos na gumaling ka, sumagana ka, yes, magkapera ka. Gusto ng Diyos na may pagkain ka araw-araw, at yung sarap ng pagkain mo, nakadepende yan. Nasa sayo, depende sayo. Amen po? Dito, makikita mo riyan. Pero kapag nakita mo rito, humiling ka, usually hindi nasasagot Hindi nasasagot. Dalawa ang salita ng Diyos na sinasabi niya gano'n. Kung alam mo salita ng Diyos, kasi nandun sa pag-alam. Nasabi niya, kung alam mo salita ng Diyos, humiling ka ng maibigan mo at ibibigay sa'yo. So, yung salita ng Diyos ang sikreto. At paano nga? Ulitin ko po, ang salita ng Diyos ay dalawa. One, yung tinatawag na logos, yung nakasulat. Ayan Ito yung pinag-aaralan mo. Ngayon, meron naman yung salita ng Diyos na mismong si Jesus ang nagsasabi sa iyo. Pero yung salita ng Diyos na sinasabi sa iyo ay hindi darating kung hindi mo alam yung nasusulat na salita. Malalim ba? Okay, sabihin natin. Ano ba pangalan mo yan? Jelin. Lin. Sabihin natin, ang tuition fee na kailangan mo ay 40 mil. Hindi kasama yung, ang mahal naman. Nung panahon namin, hindi ganyan katataas ang mga tuition fee. No? Bakit ngayon nagtaas na? Okay. Tuition fee lang yun. Hindi kasama rin yung allowance mo. Pan-date mo pa. Wala. Secret. Okay. Ngayon, sasabihin mo, Lord, dahil sa kalooban mo na bayaran ng tuition fee ko, Lord, bigyan mo ako ng 40,000. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Tatanggap mo? Hindi. Akala ko ba, Pastor, sabi mo, yung hihilingin mo, bibigay nila? Oo, bibigay niya. Saan mo nabasa yan? Nabibigyan ka niya ng 40,000. Kung di mo alam, wala na.
Ay, napakasimple. Kung di mo alam na nabibigyan ka ng Diyos, saan mo nabasa rito? Nabibigyan ka ng Diyos ng 40,000 na tuition fee, hihiling ka, wala kang alam dyan. Tatanggap mo ba? Malabo. May tiyambahan. Pero, bakit ka aasa sa tiyambahan? Kaya nga maraming tumataya ng supistik. Tiyambahan yung number. Tama? Ito saan mo nakita rito na kapag humiling ka ng tuition fee mo, ibibigay ng Panginoon. Kung wala kang alam, di mo makukuha yan. Kahit humingi ka. Mag-iiyak ka pa. Sabihin mo, Pastor, bibigyan kita ng Jollibee. Pag-pray mo lang ako, hindi, malabo yan. O sige, bulalo na lang. Hindi pa rin, malabo yan. Nakukuha niyo mga kapatid. Kailan makita mo rito? Ano nakalagay sa Philippians 4:19? Bibigay niya ang kailangan mo. Kailangan ko ba yung tuition fee? Yes, so bibigay niya. So okay na ba? Hindi pa rin. Hindi pinanghawakan ka na. Ano ba nakalagay sa Philippians 4:19? Pakibasa nga. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos si pagkakaloob niya ang lahat ng inyo. Lahat! Lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kalwalatian ni Kristo Jesus. Okay. O yan na. May panghahawakan ka na. Ang salita ko inanatili sa'yo. Matatanggap mo ba? Hindi. Bakit? Kasi yung Word of God. Nakita ka na. Saan nga makikita? Philippians? Pero nakalagay po kasi rito. Okay. May pinanghahawakan ka na. Nakalagay na. Ang salita po ng Diyos para tumalab sa'yo, sagutin niya, kailangan maging rema. Hindi logos. Alam ko naman, bibigay sa akin ng Panginoon Saan nakabase? Bakit? Nagpakita ba ang anghel sa'yo? May espiritu ba ng Diyos bumaba para bigyan ka ng... Wala naman Ano pinanghahawakan mo? Yung logos. Ano yung logos? Yung nakasulat. So, ano mangyayari sa'yo ngayon? Hihiling ka ngayon. Tatanggap mo ba? Actually, hindi. Bakit? Kasi nakabase ka lang sa logos. Sabihin mo sa katabi mo, umihirap na. Nagiging ma-technical na. Bakit? Kasi yung logos, ano nga ba yung logos? Philippians 4:19. Yung logos ay, Philippians 4:19. Yung Philippians 4:19 ay logos. So, matatanggap mo? Hindi. Sabihin mo sa katabi mo, ang dami mo nang hiniling based sa Bible, hindi mo natatanggap, di ba? Bakit? Kasi hindi siya nagiging rema. Yung logos, kailangan maging rema. Pag naging rema, dun mo lang matatanggap. Kukuha niyo mga kapatid. Ayan. No? Okay, tingnan po natin dito Ang hinihintay ko talaga, maging rema yung Pilipos 3:19. Paano yun? Yung Pilipos 3:19 ay ngunguyain ko, iisipin ko ng iisipin. At sasabihin ko ng sasabihin. God will provide. God will provide hanggang sa pumasok siya sa pinakaloob. Nandiyan pa kayo? Wala, pahirapan na to. Hindi ito nakukuha ng pasermon-sermon lang na makikinig ka lang sa sermon. No. Sabi niya gano'n, at nagmamadaling araw na, inutusan kasi ni Jesus si yung mga tao. Sabi niya, pahingin nga na isang bangko rin. Meron ba kayong bangko rin? Bakanting bangko? Yan, upo ko rito ha. Ay, Pastor, bakit ka naupo? Ba't kayo nakaupo? Ay, papakita nga sana ako, nakalimutan ko, may TV pala rito Dapat ipapalabas ko Pakialis po sa akin kasi nakapasok yung microphone. Pakitulak lang.
O, sige. Sit up straight. O, di 4 tayong lahat. Yan. No? Asan na ako? Nawala. Matthew 14. Sinabi ko ba yung verse? Okay, so start tayo sa 25. Ang sabi ni Jesus, pumunta kayo sa kabila. Anong nangyari? Hirap na hirap sila, bumagyo eh. Tapos sabi ni Jesus, naglakad siya sa tubig. Pupunta ngayon siya sa mga disipulo. Ngayon, nakakita sila ng lalaki na naglalakad sa tubig. Hindi ka ba matakot? O naglalakad sa tubig. Imagine mo yung worker naglalakad sa bubong. Nakababa yung ulong ganyan. Hindi ka ba matatakot? Matatakot ka. Ngayon, ito na nangyari. Sa verse 25, at magmamadaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Verse 26, kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo! Ayun iba, sigaw nila, white lady. Pero ito, ang sabi niya, multo! Sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, no? Panginoon, kung ikaw talaga, kung talagang kayo ngayon, tawagin ninyo ko sa ibabaw ng tubig. So may prayer siya. Anong prayer niya? Gusto ko rin lumakad. Saan? Sa ibabaw ng tubig. Bagay, mahirap lumakad sa ilalim ng tubig. No? Sabihin mo sa katabi mo, may hinihintay si Pedro eh. Lumusong ba siya kagad? Hindi. May hinihintay siya. Minsan mahirap kumilos hanggat hindi sumasagot ang Panginoon. Ano yun? Walang remo? Mahirap kumilos, walang remo. Tapos sabi niya ganon, no? At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, tawagin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus. Sabi niya, no? Halika. Ano sa English yun? Come. Yung word na come ay galing sa bibig ng Diyos. Nakukuha niyo mga kapatid. Actually, ito yung medyo mahirap eh. Hindi sa salita na nakasulat. May pinagpe-pray ka, may pinangahawakan kang salita ng Diyos na logos, nakasulat. Pero madalas, hindi mo natatanggap yan hanggat hindi nagsasalita ang Diyos. Humingi ka ng 40,000. Ang init pala rito sa inyo. Humingi ka ng 40,000. Lord, thank you Lord. Salamat Panginoon sa 40,000. Hanggat hindi mo nakukuha yung rema, malabong dumating yan. Malabo yan. Sanay na ang mga tao sa ganyan. Hindi na nakukuha. Bakit? Kasi wala yung rema eh. Minsan yung rema, sasabihin sa ng Diyos, minsan may sign, minsan may bloom. Lalabas sa puso mo na, oh, thank you Lord. Alam ko. Merong revelation na merong kaisipan doon na, doon sa loob mo na, Lord, salamat sa 40,000. Nag-yes ang Diyos. Amen. Lord, pengi 100,000. Ang nagawin mo? Gusto ko lang. Ano pinangahawakan mo? Hindi mo naman kailangan. Gusto mo lang. The Lord is my shepherd. I shall not want. Ano ibig sabihin nun? Ang Panginoon na aking pastol. I shall not be in want. Hindi ako magkukulang. So, minemeditate mo yan, sinoconfess mo yan, hanggang hindi yan pumuputok sa puso mo. Hindi mo matatanggap. Malabo. Pero kakameditate mo, kakanguya mo, kakaisip mo, kakakonfess mo, biglang magkakaroon ng rema. No? Pwedeng dumaan sa prophecy, pwedeng dumaan sa sign, pwedeng
magsalita ang Diyos sa'yo, pwede magpakita ng anghel, pero malabo yun. Pero may puputok dun sa heart mo na, yes, alam mo, ibibigay ng Panginoon. Bakit? Nagkaroon ng revelation, nagsalita ang Espiritu ng Diyos sa heart mo na, yes, ano mangyayari ngayon? Hindi magtatagal, may 100,000 ka na. Pero hindi kusang darating hanggat hindi umuoo ang Diyos na nagrema sa'yo. Sa salita ng Diyos, nag-yes siya, umuo siya. Pero hanggat hindi ito magiging rema sa'yo, hindi tatalag. Ito ang pinagkaiba ng marunong sa mag-pray sa hindi. Yung word na come, may sapat na kapangyarihan yan para maging solid yung tubig na aapakan ni Pedro. Sino bibigay sa'yo ng 100,000? Kahit pa ikalat mo yan walang magbibigay sa'yo. Bakit? Yung mga kinalatan mo, walang pera. Kahit pa ikalat mo yan Pero kapag ka nagsalita na ang Diyos, magugulat ka, magugulat sila, tatanggap mo yung hinihiling. Amen? Dapat ang mga worker ganito Bakit? Kasi sila ang mahaba ang time. Hindi, okay na. Umuulan pala dito sa inyo. Hello. Hi. Ayaw ng Diyos na na naghihirap tayo. Ako mga kapatid. Ayaw ng Diyos naghihirap tayo. Ayaw ng Diyos na may utang tayo. No? Kay Nining, sabihin mo kay mama mo, ayaw ni Lord na may utang ka, ma. Sabihin mo sa katabi mo, ayaw ni Lord na may utang ka. Oh. Pero paano nga? Ito na nga Alam niyo mga kapatid, yung nung nagninegosyo ang tatay nanay ko, minsan, hindi ko kailangan magtrabaho sa kanila. Nakakahingi ako ng pera. Bakit? Anak ako Hindi pa tayo anak ng Diyos? Bakit gano'n? Pahirapan pa. Kumbaga, eto alam ko kung saan nakatago yung pera ng negosyo Sila Tito Toto ba, tsaka si Tita Mayet. No? Alam ko may camera doon sa inyo Kumbaga, saan ba nakalagay yan? Bahala na po kayo. No? Basta alam ko yung lola ko, kapag bibigyan ako ng pera, sabi niya, huwag ka muna umalis. Sabi ko, Lola, alis na ako, sandali lang, kukunin dito. Tapos nakabalot sa panyo, gaganunin mo Di ba? Tapos kapag nabigay na sa akin, ngayon, babalik niya ulit. Eto yung kahadiyero ng negosyo namin, alam ko, pwede akong kumuha ron. Kukuha ko doon, nandun yung mga pinagbentahan, mga papel-papel, ang kapal. Tapos may mga barya-barya. Pero ayoko makita ko ng nanay ko. Bakit? Kasi pag nakita, naku anak, huwag mong kunin lahat. Babawalin ako. Bakit? Kasi alam niya, kukunin ko lahat Bakit ka babawalin? Kasi nga kukunin ko lahat Pero ang Diyos, hindi nagbabawal kasi marami siya noon. At buhat sa kayamanan niyang hindi. See? So walang bawal-bawal. Sabi mo, ikaw lang nagbabawal. Pero ito, ang sinasabi niya, nakakasunod kayo mga kapatid? Ang sabi niya, naghihintay si Pedro ng, ikaw ba naman lalakad ka sa ibabaw ng drum na may tubig? Hindi ka kaya lulubog? Lulubog ka. Pero yung rema, no? Yung salita ni Jesus, nang sabi niya, halika. Ano yun? Yun ang rema. Kaya nga, ang tawag sa atin, Rema Evangelistic Church. Na dito, bibigyan tayo ng rema. Anong mangyayari? Hindi ka lulubog. May sapat na kapangyarihan yan para maging solid yung tubig. Na itataas ka. Mamamatay ka na pero mabubuhay ka pa. Malala na yung sakit mo pero gagaling ka pa. Bakit? Kasi yung rema na bibitawan ng Diyos para sa iyo, may sapat yan na isalpa ka. Makakaalis ka sa kahirapan. Nakukuha niyo mga kapatid?
Biblical po yung nakaupo, ha? Kasi nakalagay po sa Biblia, Jesus sat and taught. So, pwede kang magturo, no? Papakita ko nga sana, ako yung mga lang may TV. Ewan ko lang kung pwede itong makapanood ng YouTube. Pwede. Tingnan niyo po, sabi niya gano'n, at nagsalita si Pedro, Panginoon ko, talaga ikaw yan, tawagin niyo ako para makalakad din ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot si Jesus, sabi niya, come, halika. Yun ang hinihintay natin. Yung salitang, come. Ano yun? Yung humihiling ka ng 40,000 na Lord, huwag na sana pagtrabaho ng tatay ko, ng nanay ko, bigay mo na lang sa akin. At kapag sinabi ng Diyos na, yes! Hindi na nila ka na magtrabaho. Bakit? Kasi darating yun. Anong tawag doon? Rema. Yun ang kailangan natin, yung rema. Pero, ito, narinig hindi ba nasa bangka sila? Sino mga nandun? Si Judas, sino pa? Si Pedro yun. Si Juan, sino pa? Si Andrew, si Jeff, sino pa? Si Matthew. Yung come, yung halika, sa kanya lang sinabi. Kung ang gagawin ni Judas, ay ako rin. At biglang didip-dip siya sa tubig. Ano mangyari sa kanya? Lulubog. Kasi hindi para sa kanya yun eh. Bakit kasi yung rema na binitawan ni Jesus ng Diyos, para kay Pedro lang. Kaya kay Pedro lang tatalab ito. Ito ang sekreto ng answered prayer. Nakukuha niyo mga kapatid? Amen. Alam niyo nung bata ako meron naglagay po ako ng ng papel doon sa salamin ko. Nilagay ko yung amount Hello. Magkano nakalagay doon? Secret. So, ang ginagawa ko yun, tuwing dadaan ako sa lamin, pinapalo ko yun. Lord, salamat sa halagang to. Jesus name. Jesus name. Alam niyo, dumating ba? Hindi. Bakit? Walang rema Pero nung dumating na yung rema, natanggap ko. So, hinihintay natin yung rema. Hanggat walang rema, ano sasabihin mo? Di pangahawakan mo itong logos. Amen. Mahirap ba? Actually, yes. Pero hindi imposible. So, ano nangyari dito? Sabi niya, Panginoon, kung talagang ikaw yan, tawagin mo ako. Sumagot siya, si Jesus, halika. Kaya lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig. May mga time na kailangan lumakad tayo sa ibabaw ng problema natin. Maraming beses kailangan natin lumakad sa mga sakit natin, sa mga kahirapan natin, sa mga problema. Usually, hindi naman ikaw may problema. Yung pamilya mo, nadadamay ka lang No? Pakitingnan mo yung katabi mo, di ba bait-bait ko? Sabi mo. Ayan. No? Sino yung mga nandito? Masarap palang magturo ng nakaupo. No? Sino mga nandito? Ilan kayo rin? Labas kayo. Narinig ko kayo, nagkukwentuhan Ano pinagkukwentuhan nyo? Yung sermon ko. Oo nga, nagaganunan sila. Nalabas kayo para dito na lang ako, dito. No? So, nakukuha nyo mga kapatid? Okay. Punta tayo sa Luke 5. Alam nyo yung word na yung word na come? Rema. Yan, sige. Anong pinagchichismisan nyo ron, ha? Nandiyan pa kayo mga kapatid? Ngayon, ang problema kasi, hindi mo manguya Hindi ka man lang magtagal dito sa logos, kaya hindi lumalabas yung rema. Pero kung ang gagawin mo ngayon, ngunguyain mo yan, iisipin mo yan, didili-dili mo yan, araw at gabi. Alin, yung verse na nangangako na bibigyan ka niya ng 40,000 pang tuition fee mo. Alam mo, kung matututunan mo to, hindi mo lang umasa na sa magulang mo. Amen. Kaya ito po, sabi niya gano'n, okay, punta naman tayo rito. Nanghiram si Jesus ng bangka. No, andiyan na kayo? Nanghiram. Sabi mo nga sa katabi mo, nag-abono ka, no? Gumastos ka, no? Sa gasolina, no?
Hmm. Ikaw ang nagbayad ng renta, no? Ay, si Jesus nanghiram nangaral. Teka muna, ano bang ginawa mo doon sa pera? Nagsundo ko ng mga tao, dinala ko rito. Ano bang ginamit ni Jesus? Bakit ba niya ginamit yung bangka? Di ba word of God? Ngayon ito. Nung tapos na siya, araw na ng sweldo. Nanatili ako sa Panginoon. No? Nanatili ako sa bangko ko. Tingnan niyo, ayoko nung tumayo. Nanatili ako sa Panginoon. At araw-araw nag-aaral ako, minemeditate ko talaga. Yung mga, ano ba to? Yung wallet ko, hiniram ni Lord. Yung savings ko, hiniram ni Lord. Ito nanghiram siya At nung tapos na, tingnan niyo po, ang sabi niya gano'n, no? Pagkatapos niya, verse 4, Luke 5, verse 4, pagkatapos niyang magsalita, ay sinabi kay Pedro, Simon, pumalaot kayo at ihulog niyo ang lambat upang manghuli. Ang problema kasi, nanguhuli ka pag linggo. Unahin mo muna ang Panginoon. Hintayin mo munang matapos. Hindi yung kumaga, may mo sa katabi mo, tinatamaan ka. No? Mamaya ka na magnegosyo, mamaya ka na manghuli, mamaya ka na humanap ng pagkain mo, magsimba ka muna. At ang sabi niya rito, pagkatapos niyang magsalita at sinabi niya kay Simon, pumalaot kayo at ihulog ninyo ang lambat upang manghuli. Sumagot si Simon, sabi niya, Teacher, Guro, magdamag po kaming napagod. Thank you. Alam niyo nakalagay dito? Exhausted. Curly, nagbubunot kayo ng ipin, ano? Nakakailan kayo sa isang araw? 15. Okay, napapagod ka ba ron? Minsan. Ha? Si Glenda. Kasi nagbubunot. Ikaw, nagbabaon. Paano ko 100, 200? Lupay-pay na. Ito nangyari sa kanila. Kasi ang word na ginamit, exhausted. No? Hindi ka na sa ilong nahinga. Saan? Sa bibig na. No? Para kasi blue. Pagod na. Di ka ba napapagod? Di kaya'y... Oh. Pagod na sila. Sabi, nag-try kami, Panginoon. Pagod na kami. Pero alam niyo ba, sabi niya yun, no? Tapos tingnan niyo po ito. Sumagot si Simon, Guro, magdamag po kaming nagpagod. Di ka ba napapagod? No? Alam niyo, nag-board sa amin to Nahuli ko, may nagsusundo. Sabi ko, susumbong kita. Minsan darating ito, madaling araw No? Makikita ko madaling araw. Bakit yun ang shift niya Tapos sinitingnan kong gano'n na sabi kong gano'n na sinundo, di naman hinatid. No? Kumbaga, nakikita ko rito Napapagod na rin magtrabaho Mas gusto pa niyang mag-work at home. Oh. Tapos ito pa, mag-work at home. Doon sa bahay namin dahil nagbo-board siya. Maya-maya, break. Ano nangyari? Natulog. Hindi na nagising. Tinatawagan nung supervisor mo. Bakit? Nakatulog. Sabi mo sa katabi mo, di ka ba napapagod? Di kaya'y nagsasawa? Walang hanggang. Ako, mga kapatid, pagod na ako sa utang. No? Pagod na ako sa utang. Alam niyo mga kapatid, sabi niya rito, Guro, magdamag kaming napagod. At wala kaming nahuli. Professional kami. Alam namin to, kabisado namin ang pangingisda. Alam namin tong galawan dito.
at magdamag kami na nanghuhuli, wala kaming mahuli, professional kami, nag-aral kami ng 10 taon sa Abogasya, ni-research namin to na hindi pwedeng i-impeach. Ito mga kapatid, professional ito. Tapos ang sabi niya ganon, wala kami nahuli. Pero alam niyo mga kapatid, sabi niya, ito yung pinagkakaiba eh. Alam niyo kung ano sumunod? Ngunit dahil sa sinabi mo. Ano yung sinabi? Alam niyo, tiningnan ko. Rema. Dahil sa remang lumabas sa'yo, iuhulog namin ang lambat. Yun ang hihintayin mo. Minsan, matagal ito. Pero stay ka lang. Stay ka lang. Ano nangyari? Kaya't, ito, sabi niya, gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli, ay halos magkanda sira-sira ang kanilang mga lambat. Yung rema. Nananalangin ka, huwag kang mag-beg. Huwag kang magmakaawa sa Diyos, umuuna ang Diyos. May pinangahawakan kang salita ng Diyos. Ang kailangan mo mag-rema. Nasasabihin mismo sa iyo ng Jesus. Sasabihin mismo sa iyo ng Holy Spirit. Bibigay ko na sa iyo. Ano gagawin mo ngayon? Paano pagka walang rema? Wait ka lang, pangawakan mo lang salita niya. Gusto ng Diyos magaling ako. Gusto ng Diyos wala akong sakit. Pero hindi darating ang kagalingan sa iyo hanggat hindi siya nagsasalita ng rema. May pinangahawakan kang logos, pero para tumalab, kailangan mo ng rema. Tingnan niyo yung Greek word nito. Nasabi niya, dahil sa sinabi mo, yung word na sinabi ay rema. Dahil sa sinabi mo, gagawin ko. Ano nangyari? Sa sobrang dami ng huli nila, halos maganda sira-sira yung lambat. Ito yung time na sobrang daming pagpapala ang darating sa'yo. Nagsasabihin mo, ang ginawa po nila Pedro, sabi niya, "Hoy mga kasama namin, nandun sa pangpang, hali kayo, daming huli." Sabi niya gano'n, at ibubuhos ko sa inyong pagpapala na wala kayo sukat paglagyan. Mag-uumapaw yan, at pati yung mga iba magkakaroon, madaragdagan. Ilan sa inyo nagtatay, pero walang rema. Kaya nangyayari, laging kapos. Pero kung pagsasabihin mo na, sinabi mo Lord kasi ibigay ko ang ikapu ko, sinabi mo. At bibigyan mo kami ng bibigyan mo ko ng pagpapala na wala akong sukat paglagyan. Sinabi mo, Panginoon, sinabi mo. Anong ginagawa mo? Inunguya mo, pinangahawakan mo yung logos. Bandang huli, biglang may sasabihin siya sa iyong rema, panahon na ng sweldo mo. Oras na. Time na para sumweldo ka. Biglang may puputok sa iyo rin. Anong mangyayari? Ayan na. Umuulan na naman. Tumaragas ang pagpapala, aking nararanasan, di ako magtataka. Bakit? May rema na ako eh. Pero kung kinakanta mo yan na wala kang rema, maninigas ka. Nakuha niyo mga kapatid? Believe on the Lord Jesus Christ, you and your family will be saved. Kainin mo yan. Minsan naabutin ka na 1 linggo. Minunguya mo lang minunguya. Ilang beses ako ang dami kong kwentong ganyan. Bandang ulit, sasabihin ng Diyos, next year, February 25, mabuborn again yung anak mo. Oh, ano tong narinig ko? Kaya nakikita mo, nagluloko-loko siya rin. Sige, wala ka. Bakit? May rema ka na eh. Pagdating ng February 25, born again na. Nakuha niyo mga kapatid. Hindi mo kailangan makapa. Nakukuha niyo? Hello? Yan, nakakatulong po ito mga kapatid. Masarap palang nakaupo, ano? Alam niyo, mas masarap dito kung may aircon. Ngayon, hindi kayo magdadala ng mga tulad ito, pang ano to eh, yung pang ito, kawawa ka naman, no? Napawisan ka na.
No, na kumbaga parang yung pang summer yung damit eh, yung dadali mo ano, pajama. Bakit? Diretso tulog. Nandiyan pa kayo mga kapatid? Okay. Meron po akong kwento sa inyo rito na nakakasunod kayo mga kapatid. Napakahalaga nito. Ngayon, in the first place, simulan natin ng maayos. Hindi mo matatanggap ito kung wala kang alam sa Bible. Buksan niyo po rito sa Isaiah 60. Alam niyo, pag natutunan niyo ito, wala nang magpa-fundraising eh. Diyan na kayo? Isaiah 60. Gusto ba ng Diyos may sakit tayo? Hindi. Gusto ba ng Diyos mayroong kang kakulangan sa buhay na baong ka sa utang? Hindi. Isaiah 60. Hindi, 60. 60. Senior. Senior. Pabukas naman. Yan. Nabuksan nyo na? Maganda rito, mga siguro mga 2 horsepower. Pwede na yun? Ayan, magkano ba yun? 40? Hindi, mura na nga ang mga aircon ngayon eh. No? Oh, yung pangalan nito, yung Morong. Naka-aircon sila. Mga miyembro, yun ang muwi. Hindi, totoo po talaga yun kay Badong. No? Okay. So, ano po sinasabi ko? Alam niyo, dumating po ang time na hindi ko na matandaan kung anong year ito eh. Nagpunta kami ni Badong, kasama ko si Abby, ako, sa Mauban. Pagkatapos nun, before nun, nagkasal ako sa Sambales. No? Sama ko si Jeff Moya, dun sa Sambales. Na siya yung gitarista, pagkatapos si Joan yung nagki-keyboard. Ngayon, lakas ng anointing. Nung Sabado kinalinggo, lakas ng anointing. Tapos susunod na linggo, mauuba naman. Ngayon, paiksin ko po yung kwento, si Abby, nung sabi ko may meeting tayo, nakahiga. Doon sa maliit na kwarto ng children na di aircon. Namumula ang ilong. Sabi ko, bakit? Anong nangyari sa'yo? Sabi niya, kayo na lang po, di ko kaya kasi sakit ang ulo ko, gabos may sipon. Alay, COVID pala. Sige, sabi ko, tayo na lang. Ngayon, ito, maya, pati si Badong may COVID na. At sino ang pinakasikat na may COVID? Alam niyo, dinala ako sa ospital eh. Meron pong merong nanaginip sa akin na mamamatay na ako. Pero hindi nila alam na may sakit ako. Yun ang naginip. Sabi, may isang anghel daw na nagpakita sa kanya at may puno daw riyan. Sabi nung anghel, itong punong ito, mamamatay siya pag hindi pinag-pray. Sino yun? Ako daw yung puno. Sinabing diretso, si Pastor Boy yan. Sabi nung anghel. Ngayon, nagulat siya, nagulat din ako kasi hindi niya alam na may sakit ako. So, sabi mo sa katabi mo, papanaw na pala si Pastor. Ano yung may katabi mo, makikipaglibing ka. Kaya pag hindi, mumultuhin ko kayo. So, ano po nangyari? Nagka-COVID ako. Pero itong COVID na to, may COVID lang ako pag nakatayo. Pero pagka nakahiga ako, nag-chat pa nga ako eh. Para mapalitan na. Hinulugan ko to, 4 years. Tagal. No, ngayon, ang bagal na. USB, micro USB pa yung ganun eh. Kapag ang cellphone mo ganun, matanda na yung cellphone mo. Kasi Type-C na lahat. Asa na tayo? Pagka nakahiga ako, naka-4 pa akong ganito sa kamay, tapos nagagaganyan pa, nagtitiktok pa ako minsan eh. Pero pag bumangon ako, hirap na hirap akong huminga.
Para ba pag nakabangon ka, nakatayo ka, para bang kulang ang hangin sa mundo? Sabi ko, ba't ganito pakiramdam ko? Ang nangyari po, paglakay ka ako, walang problema, okay lang ako. 2 weeks lang naman yan eh. Di ba? Ayan, alam nyo, ang nangyari po, ang nag-alaga sa akin si Badong at saka si Abby. Bakit? Nauna sila eh. Ano nangyari? Nahawa ko sa kanila eh. Dapat lang. Ano nangyari? Dinala ko sa ospital. Ayan, ako, tinurukan ako dito. No, laki-laki ng karayom. Tapos yun, may nakaswero kung ganito, ganyan, nung ano, yung, ano ba yung ano, yung swab. Swab, gano'n, tapos nakita, positive. Ay, di ko confine. Nako, sabi kong gano'n, di sige. Dinala ako po doon sa kwarto, no? Tugtog ka na. Sino ba tutugtog? Jeff, asa si Moya? Jeff, tutugtog na. Sino ba iniisip mo rin? Halika, magko-close na tayo. No? Dalawa Jeff nyo rito, di ba? Ano sila magtawagan? Jeff? Yes, Jeff. Apelido, di ba? Ang tawagan. Okay, nasa na nga tayo ulit. Tinurukan na ako. Ayan. Ay maniwala kayo mga kapatid, yung unang kwarto ko may multo. Hindi ko naman paiksing ko eh. Pero may multo talaga. Sabi ko, may mga ano pala rito. Tapos tumawag ako kay Jenny. Sabi ko ganito, Uncle, merong nga rin mga ano, ganyan. Talagang may gano'n. Ba't dito niyo ako pinasok? May multo talaga. Tapos nung ano, nilipat ako. Nilipat ako nung sa ibang ano, sa ibang kwarto. Yun, wala nang multo. Pero nung matatapos na, nakakita ko ng napakaraming patay. No, pero hindi yun ang topic ko eh. Ngayon ito po, grabe, parang hindi pa ako nagkakamali ha. Kumbaga, okay lang naman ako, may lagnat ka lang. Pero 2 weeks lang yan eh. Sabihin mo sa katabi mo, tiisin mo. Oh. Ngayon, ano gagawin mo ngayon? Nahirap kang huminga, ganun. Tapos, hindi pwedeng may bantay. Kapag ka-COVID, hindi pwedeng babantayan ka. No, kaya mag-isa mo ron. Ngayon, pupunta ka ng CR, mag-isa, tapos ang daming nakasaksak. Ang daming mga tumutulo-tulo rin. May tenga mo, tumutulo na rin. Ang daming tapos may ginawa pa sila sa akin dito, no? Kasi kukunan ako ng dugo, doon daw sa pinaka-artery. Ay, iba pala ang kulay ng dugo doon. Hindi pala, dito kasi pula, doon green. Joke lang. Hindi, may itim po yung dugo. Ganun pala. Sabi ko niyan ganun eh. Sabi ko, hindi pa pwedeng dito mo na lang kukunan sa ano. Yung ganun, hindi po sir eh. Sabi ganun nung medcheck. Ay, kinarni nila ako. Sabi niya, hindi ko makita yung ugat eh. Pambihira eh. Nilalaslas mo na ako eh. Anong gagawin mo sa karni ko? Ang tagal niyang ginaganon, tinitiis ko. Dumudugo na. Tapos may in-injection sa akin dito kasi sa dami ng gamot na ni-injection. Baka daw atakihin ako sa puso. Kaya ini-injection, alam niyo, yun ang pinakamasakit. Sabi niya sa akin, tiisin niyo sir ha. Teka, sabi ko, bakit ko titiisin? Kasi alam niyo, pagkatapos niya akong injection na, nagpapasa. Nangingitim. Sabi ko, grabe naman ano to. Para daw hindi ako atakihin sa puso. Ngayon, sa kabila po ng lahat na yan, anong gagawin mo bilang Kristiyano? Okay, nagkasakit ka na. Start ka na mag-pray. YouTube ako. Kikinig ako ng Word of God. No, nilalabanan ko yung lagnat. Pero okay ako eh, pag nakahiga eh. Tapos ito, binawal po ang tumawag sa akin ng mga tao. Bakit? Para makapagpahinga si Pastor Boy. Alam niyo sa'yo, mamahinga na siya. Alam niyo mga kapatid, hindi sumusunod ang mga tao. Nagtatawagan ang mga tao pa rin, nangangamusta eh. Mabuti nga, kinakamusta ka eh. Hindi yung, kumusta ka, ikaw ay patay na. So purihin ang Panginoon, ganyan. So, nagsisimula na ako mag-pray. Alam niyo mga kapatid, naka 200 plus thousand. Grabe. Pero issue itong COVID na to.
Nung lalabas na ako, marami nangyari sa ospital eh. Sabi ko, nakakita ko na napakaraming patay. No? Ngayon, nung lalabas na po ako ng ospital, nagpupumilit ako, sabi ko sa doktor, Dok, pwede na ako lumabas? Pwede na ako umuwi? Sabi niya, hindi pa, wait lang. Mga ganun-ganun pa siya. Sabi ko, Dok, malakas na ako, malakas na ako. Eh, paano? Kumakain ng pera. Mapipilitan kang lumabas na lang kesa magkakasakit ka sa bayad eh. So, ano nangyari? Di nagpe-paid ka ng ganyan, nagpe-paid ka. Lord, salamat, Lord, ganyan. Pagdating ko, tinanggal yung gano'n. Ang tagal na nakababad. Pagkatapos sabi ko, akin na nga yan, remembrance ko. No? Lagay ko rito, nakatusok na. Alam niyo mga kapatid, pagdating sa bahay, sabi ko, praise the Lord, nakaraos na ako. Naglaba na ako. No, sabi ko, magaling na ako, magaling na. Sa pamagitan ng mga latang niya, kayo nagsigaling. So Lord, maraming salamat. Magaling na ako, magaling na ako. Wala ko rema. Wala ko rema. Pero pinangahawakan ko yung salita na magaling na ako. Pero wala akong rema. Wala akong narinig. Wala akong sign. Walang ano, ganyan. Wala. Alam niyo po, Nay, after 2 days, hindi po ako nagkakamali 2 days, yung side effect ng COVID, doon ako tinira. Sobrang sakit ng ulo. Akala nung doktor ko, naputukan ako ng ugat sa utak. Pinasitis ka na ako. Bakit? Kasi hindi ko matiis talaga yung sakit ng ulo. Sabi ko, yung COVID tapos na. Yung COVID natiis ko, pero itong sakit ng ulo na to, non-stop. Doon lang ako nakaramdam na sobrang sakit, yung suffering. Alam niyo mga kapatid, hindi na tumitigil yung sakit ng ulo. Binigyan ako ng gamot. Sabi niya, 4 hours, 8 hours lang yan. 8 hours. Pag uminom ka ng alas 12, hihintayin mo yung alas 8 bago ka iinom ulit. Eh, ang problema, 4 na oras pa lang, andyan na ulit yung sakit ng ulo. Hindi ko sabi ko, hindi ko kaya. Hindi na ako makakain. Nagbibideo chat kami ng kapatid ko, hindi ko na kaya. Dinadaya ako na, umiinom na ako. Rebuke na ako ng rebuke. Ang hirap mag-faith. Bakit? Hindi na tumitigil yung sakit ng ulo eh. Hindi ka na makapag-faith ng maayos, hindi ka na Alam niyo ba yung prayer na hindi na nasasagot? Hirap na ako. Sabi ni Jenny sa akin, Uncle, hindi pwede. Kailangan 8 hours. Sabi ko, palitan mo na, nananaginip na ako ng kung ano-ano. Alam niyo mga kapatid, pumunta ako sa hospital, sinitiskan yung utak ko. Walang nakita. Ibig sabihin, wala akong brain. Wala, hindi ako naputukan. Eh, ano yan? Side effect ng after effect. After effect pala dapat ang sabihin ko, di side effect. After effect ng COVID. Ay, hindi ko na matiis ito. Sabi ko gano'n, ay hindi po pwede ito. Na yung talagang rebuke na ako talaga, gano'n. Pero wala akong makuha ng rema. Wala. Iinom ka ng gamot, magkakaroon ka ng ginawa. Pero after 4 hours, kahit tulog ka, magigising ka sa sakit. Hirap. Pero bukas ng bibig. Sa pamagitan ng mga Latin, Jesus, magaling na ako. Anong magaling? Ang sakit nga na ulo mo eh. Magaling na ako. Salamat Panginoon, magaling na ako. Sabi ko, hindi na nga COVID ito eh. Yung COVID kaya ko, pero itong after effect ng ng COVID, sa pamagitan ng mga Latin, Jesus, magaling na ako. Ano yun? Logos. Kinukonfess. Ang hirap, lumalaban ako. Hindi na ako makapag-concentrate kapag kakausapin ako. Alam niyo mga kapatid, may nangyari pa. Umakyat si Pastor Abby. Kasi sila may nakita pa nga multo-multo itong mga to eh.
Tama ba si Chinchin? Alam nyo, nung pinapakain ako ni Abby, may nakita siyang insekto sa buhok ko. Hoy, Pastor Boy, ini-insekto ko na. Sabi niya, hindi ko na naintindihan, nakapikit akong ganyan. Alam niyo, ginaganon niya. Yung maliit na insekto nasa... Pagkatapos nun, sabi ko, kuhanan mo yan. Sabi ko, nababarang ata ako. May insekto. May hindi lang isa, hindi lang dalawa, something na ganun eh. May mga tao po nagpe-pray sa akin doon sa parte ng Sampaloc. At nandun sila sa loob ng bahay nila. Nakasara lahat ng bintana. Habang pinagpe-pray nila ako, hindi ko po alam kung 5 silang tao. Alam niyo po, pinasok sila ng insekto. Nagtataka sila. Sabi niya, hindi nangyayari yan. Sabi ng may-ari ng bahay, ngayon lang. Pinicturean nila yung sahig. Kung ano yung nakita sa ulo ko. Yun yung mga insektong yun. Eh sabi ko, demonyo to eh. Demonyo to. Yung COVID na yan, demonyo yan. Espiritu ng kamatayan yan. Ay di ngayon, confess ka pa rin. Confess. Pero kitang-kita. Nagpicture sila ron. Nagpicture si Abby rito. Kita mo, magkamukhang insekto. Nakasara naman daw lahat ng bintana. Saan galing yung insekto? Saan pumasok? Eh, ang dami daw. Napupuno na sila ng insekto. Eh, gusto ko talagang patayin. Ano panlaban mo? Salita ng Diyos. Pero yung salita ng Diyos na rema, hindi yung logos. So, ano po nangyari? Ito, no? Nung ako na mag-isa, kainom ko lang ng gamot, mga bandang alas 6, ito na. May lamesa akong maliit doon, nakahiga ako. May mga plato, kutsara riyan. May liwanag pa, pero padilim na kasi 6 o'clock na. Nagsimulang naggalawan. Nakahiga ako, tinitingnan ko, gumagalaw yung mangkok, yung kutsara, yung plato, nagkagalawan. Nagsimula na ako mag-review. Ano to? Hallucination? Hallucination, information, association. Nagka-hallucinate na ba ako? Tapos yung bintana ko, doon sa dulo, may kurtina riyan. Nakakita po ako ng stop toy, mga ganyang kaliit. Gorilla. Naglalambitin siya sa bintana ko. Pag ganun-ganun ako, papikit-pikit ako na, ano ba to? Nag-hallucinate ba ako? Hindi, matinaw ang isip ko eh. Nakita ko naglalambitin yung unggoy na ganyan. Doon sa kurtina. Pagkatapos na maggalawan yan. Ang ginawa ko ngayon, sa pangalan ng Jesus, lumayas ka. Ikaw na sakit, lumayas ka. Wala mo ako. May nag-text sa akin. Nag-chat. Nagpadala ng verse. Screenshot. Palalahanin po natin ang logo sa hindi makakapagpagaling. Ang nakakapagpagaling, ang nakakasagot sa prayer, ay yung rema. May nagpadala po ng verse sa akin habang nagre-review ko. Verse 20 ng Isaiah chapter 60. Nakita niyo mga kapatid? Ang sabi niya, ang pamimighati mo ay matatapos na. Isaiah 60 verse 20. Sabi niya, ang pamimighati mo ay matatapos na. Ako si Yahweh ang magiging liwanag mo habang panahon, di tulad ng araw na lumulubog sa dapit hapon. Mawawala na ang sakit mo. Mawawala na ang kahirapan mo. Hindi sa gamot, hindi sa trabaho, hindi sa swerte, hindi sa baker. Ang kailangan ko kagalingan.
At nung sinabi po ito, binasa ko, hirap na hirap yung utak ko, yung mata ko. Pero may cellphone ako, itong verse na to, binilugan at sinend sa akin. Bigla raw niyang nabasa at ako kagad ang naisip niya, kaya pinadala sa akin. At sabi niya, ang pamimighati mo ay matatapos na. Akong si Yahweh ang magiging liwanag mo sa habang panahon. At nung nabasa ko to, sabi ko, Lord, magaling na talaga ako. Alam niyo, nung araw na yon, sino susunod? Wala na ako sakit. Saan magagaling ang tulong ko? Panginoong Yesus, ako ay dinggin mo. Pagkas ako ay sa'yo, magtitiwala ako. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. One more time, saan manggagaling? Saan manggagaling? Panginoong Isus, ako ay dinggin mo. Pagkas ako ay sa'yo, magtitiwala ako. Pag-ibig mo, lagi ang sandigan ko. Pangalan mo, ang katawan ko. Jesus, ikaw nananalig, dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Pangalan mo, ang tatawagin ko. Jesus, ikaw ang kalakasan ko. Pinuno ng iyong pag-ibig, sa'yo'y mananalig. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Alam niyo mga kapatid, nasa sayo kung kailan darating yung sagot. Kailan mo sisimulan? No? Ngayon, kung kayo ay paboran ng Panginoon na sobrang lakas nyo sa Panginoon, pwede nyo kasi yung magtanong na, Lord, ayoko na magtrabaho. Ayoko na magtrabaho. Hintayin mo yung rema. Meron ka mahal sa buhay na hindi pa nakakilala sa Panginoon, sige, pag-pray mo, travel mo, hintayin mo yung rema. Ikaw ang hinihintay ng Panginoon. Amen. Kasi hindi dumating yung rema kay Pedro hanggat hindi siya nahingi. Nakukuha niyo mga kapatid. Ang iyong pag-ibig sa'yo'y mananalig, dapat ka, Jesus, sa buhay ko. Tingting kayo rito mga kapatid. Mamaya itutuloy natin ito kasi hindi ito mararush no? Ngayon ay, 11 o'clock sa akin, no? 5 to 11. Kung matututunan mo ito, di ka na magtatrabaho. Kung matututunan mo ito, lumapit ka sa Diyos. Lord, ayoko na magtrabaho, pero kailangan namin ng pangkain. Hintayin mo yung rema. Tagal na tinuturo na ito. Lord, ayoko na magtrabaho si Papa, si Mama. Ikaw na magbigay ng tuition fee ko. Ilapit mo sa Diyos. I-apply mo. Paano? Mag-apply ka ng SSS, hindi pumunta ka ron. Huwag kang gumaya sa... Next time, pumunta ka sa prayer room. Lord, may pinanghahawakan akong verse. Diyan pa kayo.
Dahil mo yung rema. Alam niyo kung ano maganda rito? Ewan ko, kailangan kasi sabihin talaga eh. Pwede ko sabihin, Pastor Marlo? Tanongin mo, kailan ka magkakamilyon? Lord, kailan yun? Eh, pag may milyon ka na, hindi ka na magtatrabaho. Ano gagawin mo? Eh, di ubusin mo yung milyon. Paano pag ubos? Eh, di apply ka ulit. Hello! Kasi sabi nila, kung ano, ang mga unbeliever, trabaho, hanap buhay, kasi kailangan nila ng damit, kailangan nila ng pera para sa damit, kailangan nila ng pera para sa sito, kailangan nila ng pera para sa pagkain. Ito ang mga kinahalukumilingan ng mga taong walang Diyos. Pero ikaw na may Diyos, seek ye first the kingdom of God, and all of these things shall be added. Hello. Tumatalab ito. Nalakuha niyo mga kapatid? Hindi mo kailangan maghirap, hindi mo kailangan ng Sunday, nasa trabaho ka. Kasi sapat-sapat at higit pa ang pagpapala ng Panginoon. Alam niyo ba, nakalagay dito, sabi niya, ako na mag-aalaga sa iyo. Oh. Yung mga sa katabi mong ganun, gandahan mo naman yung pag-aalaga mo sa akin. Eh, tao yan eh. Pero si Lord, mas magaling mag-alaga. Amen? Ayan, ay, hallelujah. Kita tayo next year, ha? Hello. Ikaw, ano na nga eh, ikaw, Jesus, yung part na yan, ano tawag doon? Sige po, i-close po natin ito. Hinihiling ko po si Badong, si Marlon, at saka si Dayan, no? Magpe-pray tayo. Pero po ang prayer na to ay para lang ma-activate yung anointing. Ang magsasagot po ng panalangin ninyo ay yung rema. Ilapit nyo. Ilapit natin. No? Hindi naman nawawala ang battle eh. Andiyan lang lagi ang laban. Pero ang Diyos po ay naninigurado ng panalo. No? Pero nakabase yan, kung hindi ka aalis sa Kanya at ang salita Niya ay hindi aalis sa iyo. Ayan, alin po kayo rito? Mag-lay-hands po tayo. Ito yung bangko na, isa pang bangko dito. Sige, ipag-pray natin, layans natin. Ang sumasagot ng panalangin ay ang rema. No? O sige po, bawat isa po sa atin, pag-pray habang inaawit natin ito. Yung pangamba
sa inyo last, bago tayo tuluyang mag-close, dito po sa Joshua 1:8. Mga kapatid, ito pong pag-paint, itong rema-rema na ito ay hindi tatalab sa iyo kung wala kang relasyon sa Diyos. Yung hindi kaya makikipag-close, hindi pwede. No? Kasi sabi niya, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon. Ibig sabihin yung Bible. Hindi pwedeng wala kang Bible. Ano gagawin mo rin sa Bible? Itatabi mo, souvenir. Hindi. Sabi niya, babasahin mo. Hindi pwedeng wala kang Bible. Kailangan mong basahin ito. Dili-dilihin mo iyon araw at gabi. Ibig sabihin, mas maraming beses, marami kang time sa Bible kaysa telenovela. Ganito talaga. Gusto mo masagot ang panalangin, dapat nagbabasa ka. Gusto mo sagutin ng Diyos na hindi mo na magpagtrabahuan yan, pagpapala na yan, na hindi mo na pagtrabahuan yung pangangailangan mo. Pwede yun. Na hindi ka na magpapahospital, na lagi ka na lang may sakit. Ako nga may battle eh. Lumalaban ako. Bakit? May nararamdaman ka eh. Pero ando na kasiguraduhan na mananalo ka. Bakit? Kasi may salita ng Diyos eh. Pero kung hindi mo makukuha yung rema, hindi ka rin gagaling. Kahit na alam mo na gusto ng Diyos na gumaling ka, pag hindi mo nakuha yung rema, hindi nag-manifest sa'yo yung rema, hindi ka rin gagaling. Huwag mong kaligtaang basahin ang aklat na yaon, dili-dili mo yun araw at gabi, upang matupad mo ang lahat ng nasusulat doon. Sa gayon, ito ang bunga. Giginhawa ka at magtatagumpay. Interesado ang Diyos sa kaginhawaan mo. Maginhawa ka ba sa sitwasyon mo? Hindi. Ayaw ng Diyos yan. Gusto niya maginhawa ka. Ang pinakapunot dulo nito, alamin mo ang salita ng Diyos. Magbasa ka, mag-aaral ka. Araw at gabi, magpakadalubhasa ka. Dahil ang kapalit nito, anumang maibigan mo, hilingin mo, makukuha mo. Hindi yung pag-pray nyo na lang ako. Hindi nakukuha sa ganito. Ito po ang katotohanan. Amen po ba? Alam niyo, kung matututunan natin to, wala nang magiging mahirap. Andito ang sekreto. Sabi niya, manatili kayo sa akin at ang salita ko'y nanatili sa inyo. Hingin nyo ang maibigan nyo at ibibigay ko sa iyo. Isang kumpanya ka nakakita ng ganyan? Sa paglilingkod mo lang sa Panginoon. Sabi niya, anong maibigan mo? Name your price. Sabihin mo kung anong salary, magkano ang gusto mo. Magkano ang sweldo mo. Sabi niya, bibigay ko sa iyo. Basta alam mo lang ang salita ko. Ay, di ba sa mga kumpanya ngayon, tatanong, magkano salary gusto mo, di ba? Ang Diyos ganun din. Ngayon, pag masyadong mataas yung hiningi mo, aangal yung kumpanya. Pero si Lord, hindi. Pero kaunti lang ang nakakagawa. Kasi nga, hindi ganun kadali. Pero, posible. All things are possible to him that believe. No? May kapahingahan, may kasiguraduhan. Pag nasa Panginoon ka, ito yun. Amen po ba? Amen. So, mamaya, ituloy po natin ito para sa mga may ministry, may mga ikukwento ko sa inyo. No? Kasi, kanya-kanya tayong battle eh. Kailangan manalo tayo. No? Hindi sapat ang logos. Kailangan mo marinig. At ang pakikinig ay nakukuha sa mamaya hapon na siguro eh. Kasi, hindi ba sapat na yung nakikinig ako ng sermon, pastor? Hindi. Kasi sabi niya, faith cometh by and hearing the rhema of God. Hindi lang logos. Faith cometh by hearing and hearing the rhema of God. Kailangan mo ng rhema sa buhay mo. At kung 5 taon na wala kang rhema, ay ano na nangyayari sa'yo? No?
we cannot afford na walang rema sa atin. Rema pa naman ang church natin. Kasi maghihirap tayo. Amen? Ayan. Sa palagay ko, ito ano eh. Alam niyo, ano ba naman ito? Ituturo ko sa Sembricam, naturo ko na kagad sa inyo. No? At tinatawag ko si Pastor Marlon. No? Sabi mo sa katabi mo, ikaw mamimili kung masasagot ang panalangin mo. Amen. Palapakan po natin katabi natin. Purihin pong Panginoon.